iglesia, ano? At kung sakali, lalo sa mga estudyante, sa mga bata, pwede naman kayong mag-usap-usap, hati na lang kayo sa ganito, ano? Hati na lang kayo sa ganitong mga bagay para hindi ganoon kabigat para sa atin. So pwede naman yan. Katulad ng ginawa last year, may mga ilang mga naghati para makabili ng ganitong bagay. Ano? I believe yung parang mini library natin and even yung kapihan natin diyan, ano? Ay may mga naghati-hati para mabili yung mga bagay na yan. At even yung mga maliliit na mga bagay, ano? Kahit yung mga ultimo mga panglinis lang, malaking bagay na yan para sa ating church. Ano? And also sa February 17 para naman ito sa mga kabataan, sa mga YP na magkakaroon tayo ng tinatawag na Pag-ibig Conference doon sa San Mateo Baptist Church. Ano, meron yan na fee, food para sa pagkain na 100 pesos. Pero sabi ni Brother Paul, ano, may sumagat na nung kalahati. So 50 pesos na lang. Malaking bagay na yun. Kasi pwedeng doon na yun pang-ambag natin kung sakali sa panggasolina, magiging sasakyan natin patungo doon at maaari din na pandagdag sa mga pambili ninyo ng mga snacks. Pero may pagkain na raw. At nakausap ko na, nakakwentuhan ko yung mga speakers doon at I believe ready na sila, ano? Para so magiging maganda itong topic na ito, lalo in particular sa ating mga kabataan. At patuloy, suportahan po natin, ipanalangin yung darating na camp sa April 8 to 10. Ano, April 8 to 10, panalangin natin yan at lalo yung mga YP natin sa kanilang paghahanda. So ngayon ay manalangin muna tayo at pagtapos tayo umawit para sa ating Sunday School. Tayo manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa iyong biyaya, O Diyos, at sa iyong habag. Na ngayong umagang ito, kami ginising mo ng iyong awa, Panginoon, at pagpapakita ng iyong katapatan sa amin. O Diyos, salamat sa iyong pag-ibig mo na siyang aming naranasan magmula nang si Kristo'y namatay doon sa krus. Kaya naririto kami sa iyong bahay-sambahan upang sambahin ka, magpuri sa iyo at mag-aral ng iyong mga salita. Ang dalangin namin sa iyo, Panginoon, ay patnubayan mo po kami sa aming Sunday School ngayong umagang ito, makapagbigay po kami ng kalwalatian na nararapat lamang sa iyo, O Diyos. Maitaas ka't maluwalhati, ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at ating pong awitin ang ating panimulang awitin. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Blessed Assurance.
my soul. All that day long, third examination, all is at rest. I in my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Magsipon na po lahat. Amen. Praising my Savior all the day long. Napakagandang awitin. Pwede lamang po natin ulit ang ating lesson. Magpapatuloy tayo sa ating lesson, patungkol sa homosexuality at yung mga issues na nakapaloob dito sa homosexuality. Saglit lamang po. Ayun. Alright. So magpapatuloy tayo sa ating lesson na homosexuality, understanding homosexuality and its gospel remedy. At patuloy, pauulit-ulitin natin na ang fundamental truth kung saan tayo tutungtong habang pinag-aaralan natin itong topic na ito ng homosexuality ay walang iba kundi merong orihinal na disenyo ang Diyos. Meron siyang disenyo na kanyang itinalaga. Meron siyang inilagay na disenyo para sa kanyang mga nilikha. May disenyo siya para sa lalaki, merong disenyo ang Diyos para sa babae, merong disenyo ang Diyos para sa kasal, merong disenyo ang Diyos para sa mga bagay na ito. At napag-aralan natin ng mga nakaraan kung ano nga ba ang homosexuality. Kung maaalala natin noon pa ay natakil natin that homosexuality is defined as an action. Ito'y kilos. Ito'y isang bagay, ito'y isang salita na merong nangyayari, merong ginagawa. Merong ginagawa. At abang mas lumalalim tayo, nakita natin ang katotohanan na ang homosexuality is labeled as sin. Ito'y tinatawag na kasalanan ng salita ng Diyos. Ito'y kasalanan. Kung maaalala natin, sa Leviticus chapter 18, verse 22, ang sabi ng salita ng Diyos, "You shall not lie with a male as with a woman, it is an abomination." So makita natin, there is an action, you shall not lie, huwag kang sisiping sa isang lalaki katulad na lamang ng sa isang babae. Mayroong action. At ang sabi ng salita ng Diyos, it is an abomination. Ito'y karumal-dumal. At nakita natin sa mga pag-aaral natin na yung term na abomination,
is actually a term na ginagamit hindi lamang sa homosexuality in particular, pero maging sa iba pang mga sexual immoral sins. Sa iba pang mga immoral na kasalanan, at isa itong homosexuality doon sa mga sexually immoral sins na tinatawag ng salita ng Diyos na abomination. At nakita natin, yes, labeled ng salita ng Diyos ang homosexuality bilang kasalanan. But the problem is, merong issue ng downplaying dito sa issue na ito ng homosexuality. When we say downplaying, ibig sabihin pinabababaw nila yung issue. Na as if, okay lang yan, hindi naman yan masyadong big deal eh. Wala namang nasasaktan, hindi naman nagkakagulo na ano ba yung church? Ano bang naging epekto sa church? Wala naman eh. Ganun nila tinitignan. Pero nakita natin there are issues na ibinabato nila na actually they were opposing doon sa siyang mismong itinuturo ng iglesia at mismong itinuturo ng salita ng Diyos. So makikita natin, doon pa lang merong epekto. Meron. Hindi mo pwedeng sabihin na wala, okay lang yan, mababaw lang naman eh. Pero ang problema ay nagkakaroon ng oposisyon, nagkakaroon ng atake sa salita ng Diyos. At maraming mga tao ang nagkakaroon ng maling interpretasyon sa salita ng Diyos. So makikita natin merong epekto ito. Itong kasalanan na ito ay merong epekto maging sa iglesia. Dahil maraming mga churches sa panahon natin ngayon, sabi ko nga, at tinatawag nila ang kanilang mga sarili bilang mga progressive Christians. Kung titignan mo, kung narinig mo yon, parang ang gandang pakinggan. Progressive Christianity. But the truth is, itong tinatawag na progressive Christianity is actually the kind of quote-unquote Christianity na accepted na nila ang anumang kasalanan. Ang dapat lang mangibabaw sa lahat ng ito ay pag-ibig. Kaya maraming mga so-called Christian churches sa panahon natin ngayon ang nag-a-administer na rin ng same-sex marriage. Same-sex marriage. Imagine, itong kasalanan na ito ay tinatawag ng salita ng Diyos na abomination. Ito'y karumal-dumal. Pero ito'y tinatanggap na ng mga quote-unquote churches sa panahon natin ngayon. So makikita natin merong epekto. Hindi ito maliit na bagay. Merong epekto sa simbahan at makikita natin later on may mga epekto sa pamilya, merong epekto sa lipunan itong issue na ito. At hindi ito maliit na bagay lamang. At nakita natin yung kanilang mga ibinabato katulad na lamang that the Bible does not oppose homosexuality. Hindi naman against ang Biblia sa homosexuality. No. Ang sabi ng salita ng Diyos, homosexuality is a sin. Ito'y kasalanan. Ito'y kasalanan laban sa Diyos. At ano pa, yung pangalawa na nakita natin dyan, sa downplaying, at sabi nila, the term homosexuality is a poor biblical translation. Ano naman yan mali lang kasi yung translation ninyo. Mali kasi yung pag-aaral ninyo Kulang yung pag-aaral ninyo. Yun yung kanilang paratang sa mga mananampalataya. Pero nakita natin that the term arsenokoitai or arsenokoites ay galing doon sa compound words na arsen at koitai or koites. Arsen means man, koites or koitai means bed. So literally, men who beds with other men ang ibig sabihin nitong salita nito. So from the term itself, from the Greek word, from the original language na ginamit ng salita ng Diyos, ay nagpapakita na ito ng homosexuality, ng kasalanan
ng homosexuality. Then the next thing, of course, is about the Sodom and Gomorrah. Yung Sodom and Gomorrah naman daw, ay hindi naman daw yan about sa homosexuality. Nakita natin sa ating pag-aaral that the sin of Sodom and Gomorrah is primarily talking about homosexuality. At muli babalikan natin yan later on, yung story ulit ng Sodom and Gomorrah, kasi nais kong makita natin yung marami pang mga bagay doon sa story na yon. Para mas mabigyan natin ng linaw kung ano yung tingin ng salita ng Diyos pagdating doon sa kasalanan ng homosexuality at paano ito nakakaapekto. Paano ito nakakaapekto? At makikita natin yun doon sa account ng Sodom and Gomorrah sa Genesis 19, which titignan natin later on pa. And then next thing ay yung sinabi nila na Jesus never talked about homosexuality. At ito yung maraming mga sinasabi, when you go to the churches na progressive Christians, progressive churches, ito yung sinasabi nila. Even yung kanilang mga priests, even yung kanilang mga pastors, yung mga ministers nila, ito maririnig mo sa kanila. Ang Panginoong Jesucristo nga, hindi niya naman binanggit ang homosexuality. Hindi kinundina ng Panginoong Jesucristo ang homosexuality. Yan ang kanilang ibinabato. Na imagine, ito'y mga nagpapakilalang mga iglesia, mga Kristiyano raw sila. Pero ang itinuturo nila ay itong bagay na ito. Ngayon, nakita natin na kung bakit hindi kailangang banggitin ng Panginoon mismo, letra por letra, word for word, ang homosexuality ay dahil nung panahon na yon, hindi naman ito issue kung kasalanan ba yan o hindi. Dahil tanggap nila, alam nila nung mga panahon na yon, kasalanan yan. Alam nilang kasalanan yan. Hindi katulad sa panahon natin ngayon na maging sa mga eskwelahan ay itinuturo na ito. Itinuturo na ito. Hindi ko alam kung sasapat ang ating oras, pero meron din sanang mga videos na nakita ako para maipakita rin sa inyo, patungkol dito kung paano nilang minamanipula maging ang inyong mga anak sa loob ng eskwelahan. And take note, even sa Sunday school, meron na rin. May mga Sunday school lessons na rin silang nakahanda. And even sa social media, yung mga ipinapanood ninyo sa inyong mga anak, na maaaring anak, ito mo na panoorin mo, habang may ginagawa si mami o si daddy, o yung mga nakikita natin na lumalabas sa mga stories sa reels. Our children, at even tayo mismo are being manipulated na ang mga bagay na ito ay acceptable. Ang mga bagay na ito ay okay lang. Pero nakita natin na technically hindi binanggit ng Panginoon ang homosexuality, but basically nagturo siya ng about sexuality. Na dalawa lang, binalikan niya ang original design. God created from the beginning male and female. Dalawa lamang. At sila ang maaari lamang na ikasal. At ang isa pang sikat na sikat, well, I was born this way. Ganito ako ipinanganak. Ganito ako No? Ganito ako. Kung ganito ang nilikha ng Diyos, ganito akong ginawa ng Diyos, alangan mapigilan ko, no? So, ibinabalik nila ngayon yung sisi sa Diyos. Kasalanan ng Diyos kung bakit ako ganito. Kung bakit ako bakla, kung bakit ako tomboy, kung bakit ako bisexual, kung bakit ako kung ano man, LGBTQI, BCD, EFG, plus. Kung bakit ako ganito, ay dahil nilikha ako ng Diyos na ganito. So, dapat kong gawin to. No? Dapat kong gawin ito. Parang ibig nila sabihin, kalooban ng Diyos to No? Kumaga, parang gawa ng Diyos to kung bakit ako ganito. Na hindi nila kinikilala na itong bagay na ito ay kasalanan. Well,
Nakita natin na yung I was born this way ay nagpapakita ng dalawang bagay. Well, una, you are not born that way. Dahil maging ang siyensya hanggang sa ngayon ay wala pa ring mapatunayan na meron yung hanggang ngayong hinahanap nila na gay gene. Wala nun. Pero ang merong nananalaytay at nakatahan sa atin, yes, we are born this way. Bakit? Dahil sa kasalanan. Ipinanganak tayo na merong kasalanan, tayo ipinaglihi sa kasalanan. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya kung bakit ka ganyan ay dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, yan ay bunga ng kasalanan at hindi yan mabuting bagay. That is not a good thing. No, yung homosexuality, yan ay kasalanan. At yung huli, I believe na pinag-aralan natin ay yung sinasabi nila na yung prohibitions daw doon sa Leviticus ay hindi naman applicable sa ating mga mananampalataya. Well, nakita natin last time na ang moral law ay meron pa ring binding effect sa ating mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. It still has a binding authority and binding effect in our lives. Meron pa rin itong binding na effect sa atin. So ibig sabihin, maging sa panahon natin ngayon ay nasa ilalim pa rin tayo ng moral law, not in the sense na ito yung magliligtas sa atin. But in the sense na meron pa ring moral law na dapat tayong sundin. Bakit? Dahil kung binaliwala natin yan, ganun natin tinitignan yan. Again, yung law of Christ na nasa New Testament, ang sabi ng Panginoon, the greatest commandments are, love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. And the second is this, love your neighbor as yourself. At pag yung dalawa na yon, in-expand mo, ang makikita mo ay yung 10 Commandments. Yung 10 Commandments, yung unang part, yung love the Lord thy God, ay yung unang part din ng 10 Commandments. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Huwag kang magkakaroon ng mga Diyos na mga inukit, mga graven images. Yun. At yung second part naman nun ay yung mga thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not covet. Yun yung mga yun. At nakikita rin natin doon, naroon din yung honor thy father and thy mother. So ibig sabihin, pag binaliwala mo yun, dapat pala hindi ka na nire-respeto at ino-honor ng yung mga anak. Kung sinasabi mo, hindi na yan applicable sa mga mananampalataya, dapat magnakawan na tayo ng ating mga gamit dito. Na wag kang magagalit pag kinuha ka ng wallet mamaya. Huwag kang magagalit kapag nagkasakitan, o di kaya yung palabas, yung purge. Nagkaroon ng purge. May oras na pwedeng magpatayan. Dapat pala katanggap-tanggap na yon kung hindi na ito applicable sa mga mananampalataya sa panahon natin. Makikita natin, even in our time, mayroon pa ring binding effect. Binding effect. Why? Dahil nakita natin, even sa pag-aaral natin ng Romans, ang kautusan, ang batas ay nagpapakita sa atin ng ating kasalanan at ng ating pagiging makasalanan. Kaya meron pa ritong binding effect. Why? Dahil mas lalong na ma-magnify nito yung katotohanan ng depravity natin, ng ating kasalanan. Now, sa ating pag-aaral ngayon ay titignan natin yung pangatlong bagay, bukod doon sa katotohanan, homosexuality is an action and homosexuality is labeled as sin. Ngayon, yung pangatlo is homosexuality is a counterfeit love. Maraming mga nagsasabi na ang homosexuality, well, love wins. Lalo kapag sa mga same-sex marriage, same-sex couples, ang kanilang hashtag, love wins.
na gusto nilang sabihin, gusto lang naming ipakita ang pag-ibig. Ang homosexuality ay nagpapakita ng pag-ibig. Pero makikita natin sa ating pag-aaral ngayon, itong kasalanan na ito, homosexuality is a counterfeit love. Ibig sabihin, ito hindi tunay. Ito'y peke. Ito'y hindi totoong klase ng pag-ibig. Anong sabi ng salita ng Diyos? Sa Ephesians chapter 5 verses 3 to 5. Ephesians chapter 5 verses 3 to 5. Ang sabi ng salita ng Diyos, but sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among the saints. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead, let there be thanksgiving. For you may be sure of this. Inulit yung nasabi sa verse number 3. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous, at ano yung category na binigay ng Biblia sa covetousness? That is an idolater. That is idolatry. Covetousness is an idolatry. At ang mga kasalanan na ito has no inheritance in the kingdom of Christ and God. So makikita natin dito, merong ibinigay na tatlong mga bagay, tatlong category na mga kasalanan. The first is sexual immorality, the second is impurity, and the next is covetousness. Covetousness, pagiging sakim. Now, titignan natin, ano ba itong tatlo na ito? Well, actually, kung uunawain natin, yung tatlo na yan, sexual immorality, impurity, and covetousness are all forms of love. Pero wrong forms of love. Ito yung mga maling form ng pag-ibig. These are examples of counterfeit love. Una, yung immorality, sexual immorality. Of course, we know, ang dali nang matukoy. Well, that's the sexual immorality. At yung sa panahon po natin ngayon, yung immorality ang ipinapalit na ngayon sa pag-ibig. Na nagiging tanggap na unti-unti ang prostitusyon, nagiging tanggap na unti-unti. Di ba, Remember last time, nagpakita ako sa inyo ng ilang mga examples. Let me show that again. Sa panahon natin ngayon, na ito'y magiging palabas, I believe, ngayong February, si Aga Mulak at maging si Julia Barreto, si Aga Mulak yan, Siyempre, talagang matini idol yan ng kanyang kapanahunan. Pero makita natin, itong idea na ito ay si Julia Barreto, I believe, sa kanyang edad ay 26 years old. Samantalang si Aga Mulak naman ay nasa 56 ata. So, 24 ata si Julia, tapos 56 si Aga Mulak, At yung idea ng story, well, nakita mo yung layo ng agwat ng kanilang edad. At ang idea ng story ay teacher ni Aga Mulak, si Julia Barreto, dyan sa story. Siya'y conductor ata, So, tignan ninyo, ang ibig ko sabihin, paano kung i-translate natin yan sa totoong buhay? How would you feel kung yung anak mo ay pinopormahan pala't nililigawan ng kanyang teacher sa eskwelahan? How would you feel? Pag nilagay natin sa palabas, pag nilagay natin sa sinihan, parang nakakakilig Lalo pag nilagyan pa nila yan ng mga linya na ang ganda-ganda. Parang alam mo, ang ganda. Ganyan tayo, minamanipula. Na even this is immorality.
Immoralidad ito. Imaginein mo, ang alam mo yung anak mo nag-aaral sa eskwelahan, nag-aaral, o di kaya nagte-training doon, tapos nililigawan na pala at nais asawahin o kung ano man ng kanyang instructor, ng kanyang guro. This is immorality. At idagdag mo pa yung katotohanan, yung agwat ng edad. Sa panahon natin ngayon, nakalimutan ko sino yung singer na matandang singer, Filipino singer, na kanya naging asawa, pinakasalan ay 16 years old. Si Freddie Aguilar. I can't remember kung ilan ang edad ni Freddie Aguilar. At ang kanilang, nasa 50s na rin ata, nung time na yon. Minor de edad. At ang kanilang argumento, this is love, ito'y pag-ibig. At alam nyo ba, may mga taong nag-a-approve doon? Hayaan nyo sila. Nagmamahalan sila eh. Nagmamahalan. Minor de edad. At kata-translate natin dito, parang ganyan din yan. Maaring hindi minor de edad, pero kita nyo yung agwat ng edad, tapos maaari mong sabihin na ito'y form ng pananamantala. Pero tanggap ito. Tanggap ito ng media. At ganun tayong minamanipula. This is love. Ito yung pag-ibig. At sabi ko nga, di ba, yung isa pang example, last time, maaaring marami akong maging basher. Busher. Maging basher, dahil maaaring marami sa inyo noon ay sinubaybayan si Sir Chief. Pero how would you feel? How would you feel? Na mabalitaan mo yung kapitbahay ninyo, ay sila ay nagkakagustuhan ng kanilang kasambahay. 'Di ba? Anong balita sa sa mga kapitbahay? 'Di ba? Bakit? Ang ibig kong sabihin, morally speaking, hindi ito something na tanggap ng lipunan. Pero nung nilagay sa pelikula, nung nilagay sa TV, dahil nakakakilig, ang gaganda ng mga linya, ang gwapo ng dating ni Sir Chief, pwede na. Pero kung ilagay mo yan sa totoong buhay, uy, alam mo ba si ano? Si ano? Diba? This is something na socially and morally hindi tanggap. Pero pag nilagay mo dyan, nilagay mo sa media as if okay na. As if okay na. So makita natin, ito ang kanilang contention that sa panahon natin ngayon that sexual immorality is cute. Sexual immorality is love. Pero hindi. Immorality is not a substitute for love. At sa language, sa original language ng Greek, galing ito, tong immorality, sexual immorality, sa word na porneia, kung saan nanggaling yung word na pornography, which includes, again, kapag naririnig ito ng mga tao sa panahon na yon, ang kanilang naaalala ay walang iba kundi yung sexual immoral sins na nabanggit doon sa Levitical law. Every kind of sexual sin, incest, yung homosexuality, bestiality, at lumipad sa isip ko yung term na yung matanda ay may pagrelasyon sa sobrang bata at lalo pa sa minor de edad, or the other way around. Popular culture desperately tries to blur. Parang ginagawa nilang malabo sa ating mga paningin the line between genuine love and immoral passion, na as if wala nang pinagkaiba itong dalawa na ito. Na pwede mo nang pagsamahin, iisa lang yan, pag-ibig lang yan parehas. No! Merong ipinagkaiba ang genuine love, ang totoong pag-ibig at ang immoralidad.
Nawa, makita natin na hindi iisa ito. Hindi yan love, hindi yan pag-ibig, hindi yan love wins. Sabi nga nang nabasa ko na isang theologian, sabi niya, love never wins when sin is celebrated. Hindi panalo ang pag-ibig kapag ang kasalanan ang siyang sineselebrate. Ano? At nakita natin sa panahon natin ngayon, mayroon pa tayong tinatawag natin na Pride Month na taon-taon na yan na pinagdiriwang tuwing buwan ng Hunyo, tuwing month of June, yung Pride Month. At makikita nyo, everywhere ay nagkakaroon ng Pride Parade. And take note, kahit sa mga eskwelahan, dati ang mga parade ay yung mga partners ng mga muse and escort, no? Na mga lalaki, babae. But ngayon, nagkakaroon na rin ng mga pride parades sa mga eskwelahan to show na accepted ito. At tanggapin nyo kami. This is love. No. Ang sabi ng salita ng Diyos, mayroong pinagkaiba ang tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig. At makikita natin later on, ano nga ba yung tunay na pag-ibig? At merong klase ng pag-ibig na immoral. Merong klase ng pag-ibig na nakatungtong sa kasalanan. And not only immorality, makikita natin doon, galing doon sa text. Of course, yung immorality is a wrong form of love, which is lust, impurity. This is another devilish perversion of love. Impurity. Here employs the Greek term akatharsia, which refers to every kind of filth and impurity. Specifically, kung nabasa natin doon sa text kanina, Paul has in mind filthiness, yung karumihan. Hindi lamang karumihan ito physically or immorally. Not just hindi ito filthiness na physically, kundi ang tinutukoy dito is filthiness, pagiging marumi morally. At ano pa? Ang sabi diyan, foolish talk and crude joking. Magiging maingat tayo rito, mga kapatid, Lalo sa mga klase ng mga relationship, whether friendship yan, whether relationship yan ng romantic relationship between a male and a female, or klase ng relationship ng mga magkakaibigan, ng mga magkakabarkada, and even yung family. Maging maingat tayo dito when it comes to foolish talking and crude joking. Alam nyo, may mga tinatawag na sa panahon natin ngayon na even sa gadget ay maaaring magawa ang kasalanan. Maaaring hindi ito physical na ginagawa, but it could start doon sa mga green jokes. It could start doon sa mga pasaring na mga kabastusan. Mga salita, mga bagay na hindi dapat namumutawi o lumalabas sa mga bibig ng mga mananampalataya. So this is also a form of love, na perversion of love. Dahil kala nila okay lang. Pero mali ito. And the next is covetousness. This is another corruption of love that stems from a narcissistic. When we say narcissistic, this is yung grabeng pagiging self-centeredness. Well, basically, morally speaking, ang tao ay self-centered. Ang tao ay self-centered. Nakaraan ay umattend kami sa dedication ni Gianna, ni Gigi, at ipinost yung pictures ng mga tawag doon, nasa photo booth,
Ano, nasa photo booth. Lahat sila may partner, ako doon ay solo. Ano? Yung mga picture doon sa photo booth. Dahil self-centered tayo, hindi ko naman tinignan yung ibang mga pictures doon. Ang una kong nirektang tignan yung picture ko. 'Di ba? Ganun tayo ka self-centered. Kapag nag-picture ka ng group picture, ang hahanapin mo yung mukha mo. Ano yung itsura mo doon? Baka i-message mo pa si brother ganito, uy, ang pangit ko doon, pakibura naman. Ba't mo naman pinost yun? Ikaw ang ganda-ganda mo dyan. Di ba? Ganon. Ganon tayo. Ganon tayo. We are self-centered. But when we say narcissistic, talagang nilevel up mo pa. Yung iyong pagiging self-centered. Na talagang inuunawa mo na lang ikaw. At ang problema dito sa covetousness is the narcissistic, the self-centered desire for self-gratification. The self-gratification. Ano yung ibig sabihin ng self-gratification? Ayan yung mapagbigyan yung sarili mong desire. So kapag ikaw, yung covetousness, bakit sa form of love? Bakit sa form of love? Bakit? Dahil ito'y nagpapakita ng pag-ibig hindi sa iba, kundi pag-ibig sa sarili mo. Ito'y pag-ibig sa sarili, and this is a counterfeit kind of love. Hindi dapat ganito ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nakatingin sa sarili. Ang pag-ibig ay nakatingin sa iba. Hindi sa sarili. At makikita natin yan later on kung paano nga ba itinuturo ng salita ng Diyos. Ang sabi dyan sa verse number 2, I believe ng Ephesians chapter 5, He gave Himself up for us. Dahil iniibig ni Kristo ang iglesia, ay ibinigay niya ang kanyang sarili. Kanino? Sa kanya? Hindi. Para sa atin. Ang pag-ibig, ang example ng pag-ibig ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Dahil ang pag-ibig niya hindi nakatingin sa kanyang sarili, ang pag-ibig niya ay nakatingin sa mga object ng pag-ibig, walang iba kundi ang mga mananampalataya. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Kaya nga sabi dyan, covetousness is a kind of love that has something to do with idolatry. Ginagawa mong Diyos, ginagawa mong Diyos-Diyosan ng iyong sarili, ang iyong sarili. You are loving yourself more than loving God. Mas iniibig mo ang iyong sarili. Ito ay idolatry. Sa panahon natin ngayon, love has been redefined as a broad tolerance that overlooks sin and embraces good and evil alike. Sa panahon natin ngayon, redefine na ang love. Sa panahon natin ngayon, blurred na. Sa panahon natin ngayon, ang hirap na ma-distinguish ano ba yung tunay na pag-ibig. Dahil lahat na ng klase ng mga relasyon, okay lang yan, pag-ibig yan. Pero hindi yun ganun. Merong disenyo ang Diyos sa pag-ibig at napakaganda ng disenyo ng Diyos sa pag-ibig. Pero ang ginagawa natin sa panahon natin ngayon, sinisira natin yung disenyo na yun. At ang nangyayari, look at this, ang nangyayari, kapag sinasabi mo na okay lang yan, wala naman silang sinasaktan. Basta iniibig nila ang isa't isa. Ang tingin mo, ang kala mo sa sarili mo, ay meron kang pakialam sa kanila. But actually, that is apathy. Ano ibig sabihin ng apathy? Walang pakialam. Ibig sabihin, kapag tinotolerate mo na ang kasalanan, hindi yun pag-ibig. That's not love. Maaaring, huwag mo nang pakialaman. Ibigin mo na lang sila. No, that's tolerating. That's tolerance. And when you tolerate sin, that's apathy. Hindi yun pag-ibig. Hindi yun pag-ibig.
Kapag hinayaan mo na ang kasalanan, pag hindi mo ni-rebuke ang kasalanan, pag hindi ka nagsalita laban sa kasalanan, that's apathy. Wala kang tunay na pakialam sa kanila. Wala kang tunay na pag-ibig sa kanila. That is apathy mixed with compromise. Yun nakakalungkot. Baka makita mo na lang ang sarili mo, una wala kang pakialam, sumunod, you're compromising na. To the point na ina-affirm mo na rin. To the point na ina-approve mo na rin ang kasalanan. Na nagsimula ka doon sa manahimik na lang, na wala na lang pakialam, hanggang sa okay na yan, hanggang sa i-approve mo na i-affirm ang kasalanan. That's apathy mixed with compromise, and that is not love. Yan ay hindi pag-ibig. Ano ba ang pag-ibig? True love is always sacrificial, self-giving, merciful, compassionate, sympathetic, may pakialam, kind, generous, and patient. Those and many other positive, benevolent qualities sa 1 Corinthians chapter 13 are what Scripture associates with divine love. Ito ang tunay na pag-ibig, and it has been defined by the Scripture. Ang pag-ibig ang Scripture ang siyang nagde-define ng pag-ibig, hindi ang mundo, hindi ang sanglibutan. Why? Because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagmumula sa Kanya. So siya dapat ang siyang nagbibigay ng definition, nagbibigay ng kahulugan. Ano ba yung pag-ibig? Hindi tayo. Hindi ikaw. Hindi tayo ang masusunod. Ano ba yung love? Ano ba yung pag-ibig? No. Ang Diyos ang siyang magle-lay down, magde-define ng pag-ibig. Anong kanyang sabi sa kanyang mga salita? Sa 1 Corinthians chapter 13, love is patient, love is kind, love does not envy or boast, it is not arrogant. Hindi ito nakatungtong doon sa pride, sa arrogance, or rude. Hindi ito masama. It does not insist on its own way. Hindi ipinipilit ang kanyang sarili dahil muli, ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig ay hindi nakatingin sa sarili kundi nakatingin sa iba. Love does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing but rejoices with truth. Ang tunay na pag-ibig hindi natutuwa sa kasalanan. Hindi sineselebrate ang kasalanan. Ang tunay na pag-ibig rejoices with truth. Ang ikinagagalak, ang ipinagdiriwang, ang ikinasasaya ng puso ng pag-ibig ay ang katotohanan. Hindi ang kasalanan. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. At makita natin with this, kung paano dinefine ng salita ng Diyos, ang tunay na pag-ibig. Makikita natin, pag binangga natin to sa homosexuality, ang homosexuality ay nakatungtong sa lust. Ang homosexuality ay nakatungtong sa pag-ibig sa sarili na mag-gratify yung kanyang desires, self-gratification. So makita natin na ang homosexuality ay hindi nagpapakita ng tunay na pag-ibig. Hindi ito nagpapakita ng tunay na pag-ibig. I want us to see this, that the supreme manifestation of God's love is the cross. Gusto mong makita kung ano talaga ang itsura ng pag-ibig, tumingin ka dun sa krus. Tumingin ka sa Panginoong Hesukristo. Yun yung tunay na manifestasyon, tunay na definisyon ng pag-ibig. Yung krus,
where Christ loved us and gave himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Thus, Scripture explains the love of God in terms of sacrifice, atonement for sin, and propitiation. Makita natin kung paano dinefine ng Biblia, ng salita ng Diyos ang pag-ibig. Ang definition ay walang iba kundi ang ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus. Yung gospel. Para pa rin maintindihan mo kung ano talaga ang pag-ibig, kailangan mong tumingin sa Ebanghelyo. Kailangan mong tumingin sa Panginoong Hesukristo sa kanyang ginawa doon sa krus. Dahil yun ang pagpapakita ng tunay na pag-ibig. At ang definition ng salita ng Diyos, it is sacrifice. It is the atonement for sin. It is propitiation. Kaya nga ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God shows His love for us. Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Paano? Paano? In that while we were yet sinners, Christ died for us. Bagamat mga makasalanan tayo, bagamat hindi tayo karapat-dapat, that's how sacrificial love is. Hindi karapat-dapat at nakatingin ito sa iba, hindi sa sarili. Dahil kung titingin tayo sa sarili natin, kung tutuusin, wala eh. Ang klase ng pag-ibig na mapagbibigyan mo lang ay yung pag-ibig na kaya kang pagbigyan sa mga nais ng iyong laman. Yung mag-gratify yung mga desires mo. But the true love ay pinakita ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang pagkamatay para sa atin. At ang sabi ng 1 John chapter 4 verse number 10, herein is love. Narito ang pag-ibig. Herein is love. Not that we loved God, but that He loved us. Narito ang pag-ibig. Hindi dahil iniibig natin ang Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, bagamat hindi natin siya tunay na iniibig. Inibig tayo ng Panginoon. And sent His Son to be the propitiation for our sins. Para maipakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo, upang siya mismo ang magbayad ng kasalanan natin. Yung poot ng Diyos para sa kasalanan, yung poot ng Diyos laban sa kasalanan na dapat ibinuhos sa akin, na dapat ibinuhos sa iyo, na dapat ibinuhos sa atin, ibinuhos sa Panginoong Hesukristo. Dahil ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak para siya ang maging kabayaran sa kasalanan natin. Narito ang pag-ibig. Herein is love. Tumingin ka sa Panginoong Jesucristo. Tumingin ka sa Panginoong Jesucristo. Hindi ito yung pag-ibig na dala ng laman. Hindi ito yung pag-ibig na dala ng pag-ibig sa sarili. Hindi ito yung pag-ibig na ginagawa mo ng Diyos ang iyong mga naisin. Ito yung klase ng pag-ibig na ipinakita ng Diyos at ipinakita ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. And so again, kung ibabangga natin, the Bible identifies all homosexual attractions and passions as counterfeit love. Ito'y hindi tunay na pag-ibig. Ito'y peking pag-ibig. It is a perversion of God's intended design for intimacy and procreation. Merong intended design, merong original design ng Diyos sa pag-ibig, at napakaganda ng disenyo ng Diyos sa pag-ibig. Napakaganda. At itong homosexuality is a sin na sinisira yon. Sinisira yung napakagandang disenyo ng Diyos sa pag-ibig. Thus, immorality, impurity, and covetousness each describe an aspect of the kind of love that fuels homosexual desire. Itong tatlo na ito, immorality, impurity, covetousness, lahat ng ito ay nagpapakita ng pag-ibig, no? Na naroon makikita din natin sa isang homosexual desire or homosexual relationship.
Wala na tayong time to discuss yung susunod, how homosexuality destroys and how it demands judgment. So with that, para mahaba-haba ang ating oras to prepare for our service, meron bang mga katanungan? Meron bang mga katanungan patungkol dito sa ating topic? Anyone po who would like to ask dito sa mga kasama natin sa church? Hello. Ay, sige po. Good morning, Brother Darin. Good morning po. Tanong ko lang po kasi kaninang umaga nakwento sa amin Sis Joyce na nung nakaraan lang may nakasabay siyang seemingly trans na syempre lalaki. Sa panahon natin ngayon, since parang inaalaw na ng public yung ganong setup na pwedeng mag-CR sa public toilet ang isang trans or lalaki sa comfort room ng babae. As a Christian, paano ang magiging response natin sa kumbaga, ano dapat yung naging response ni Sis Joyce that time? Kailangan ba magsumbong agad siya or ano ba dapat ang magiging response sa ganung ano? Thank you sa question. Sa totoo lang po, yung ganyang sitwasyon sa panahon natin ngayon ay mahirap na. Sa panahon natin ngayon, pag magsumbong ka sa admin, halimbawa na lamang ng kung nasan man siya na establishment, ay pwedeng sila pa ang kampihan at hindi tayo. Sabi ko nga ay sinusulong na talaga nila ang agenda na ito. Ano nakakalungkot dyan, sinasabi nila, well, karapatan nila yun eh. Karapatan nila yon, trans sila, nagpapakilala sila, they identify themselves as women, as a woman, as female. Pero ang problema, paano naman yung karapatan ng mga tunay na babae? Ng mga biological female. 'Di ba? Sinusulong nila yung karapatan ng mga ito. Na kung tutusin, meron naman silang karapatan eh. Pwede ba silang mag-CR? Pwede. Meron nakatalaga na CR para sa kanila. Meron para sa lalaki, biological male. Meron para sa babae, biological female. Wala namang nasagasaan talaga silang karapatan. Pero ang problema nga sa panahon natin ngayon, minamagnify na masyado. And again, tanggap na nga kasi ito ng media, maging sa panahon natin. Kaya ang nangyayari sa panahon natin, kapag ikaw ang nagsumbong, ikaw pa ang mali eh. Si Riley Gaines na isang athlete, if you know her story, nakalaban niya si Leah Thomas, na isang lalaki, matangkad na lalaki. Ito, ang laban nila ay swimming competition. Si Leah Thomas sa male competition, hindi siya nagra-rank. Hindi man nga lang pasok sa 100 eh. Hindi man nga lang pasok sa 100 laban sa mga lalaki. Ang nangyari, si Leah Thomas, he identified himself as a woman. Sumali sa female competition. Alam niyo nangyari? Nanalo. Malamang. Dahil physically, iba ang built ng lalaki. Kahit sabihin mo na magkapantay yan, kahit sabihin mo, 6'2" na babae, laki. Kahit sabihin mo mag-gym pa yan. Mag-gym pa yan. Alam nga naman di nag-gym yung si Riley Gaines, wala silang workout na ginagawa. Meron. Pero kahit anong workout ang gawin nun, sabihin mong pantay yan ng katawan na, pantay ng bigat, pantay ng height,
Hindi mo yan mailalaban doon. At ano nangyari? Alam nyo, yung story pa nangyari, nagpantay sila. Pantay ng oras. Ang sabi sa kanya, pasensya ka na ha. Kasi hindi pwede kasing dalawang babigyan ng trophy. So ibibigay natin ngayon kay Leah Thomas. Siyempre, di ba, para sa kanya bilang babae, teka, bakit ganun? At alam nyo kung ano nakakalungkot pa rito? Sino nagsusulong nito? Mga feminista. Ang nagsusulong nito ay feminism. Feminists. Feminist pero lalaki yung nananalo. Feminist pero lalaki yung nananalo sa Miss Universe. Hindi nananalo pero rumarank na. Unti-unti na yan. Unti-unti na. At ganun na rin. Actually, kailan lang meron na naman. At alam nyo nangyari, to relate doon sa question, pagdating nila doon sa kanilang kumbaga ay shower room, yung kanilang bisan, kung saan sila, nakita nila, andun si Leah Thomas, hubot-hubad, naroon sa loob ng kanilang shower room. Sabi niya, ano to sexual abuse to Ano yung ginawa niya? Nagsumbong siya sa admin. Sila pa yung mali. Yun ang nakakalungkot. Kaya ako sinabi na mahirap ito. Mahirap yung ganong sitwasyon. Sa totoo lang. Mahirap yung ganong sitwasyon. Dahil hindi mo na alam ngayon kung kanino ka magsusumbong. Hindi ko alam anong klaseng establishment. Depende sa establishment, of course. If that's something na hindi talaga yun, itinalaga na ganon, maaari mo pang sabihin. No? Pumunta ka sa guard, usually ang ginagawa talaga niyan, maghanap ng guard, lumapit sa kanila, hayaan sila ang kumausap. Dahil sila ang merong authority to do that. Mahirap din kasi talagang gumawa ng iskandalo sa panahon ngayon dahil minsan madali lang mag-on ng video recording, may video ka, at ikaw na yung masama. Kapag na-videohan na lamang ay yung part mo. Yun ang nakakalungkot sa panahon natin. So, again, it depends on the situation. It depends kung nasaan siyang establishment. Merong mga establishments na even until now, kung biological male ka, doon ka sa lalaki. No? Kung biological female ka, doon ka sa babae. No, dahil alam ko may mga klase ng mga magulang, bagamat maliliit yung mga kanilang mga anak, no? Halimbawa yung tatay hindi niya sinasama yung kanyang anak na babae sa male CR Kasi para lumaki yung bata, hindi ka para rito. So imaginein mo, yung anak mo, sige doon ka sa CR ng babae, tapos may pumasok doon na isang biological male at ina-identify niya lamang ang kanyang sarili bilang, sabi niya, babae siya, sabi niya lang. Diba? How would you feel? How would you feel para sa anak mo na naroon yung iyong maliit na anak? Na ang gusto mo nga, lumaki siya ng maayos, tapos doon pala ay maaari siyang maabuso. No, sexually. So, nakakalungkot. Again, it depends on the establishment. Pwede siyang lumapit sa authority, sa gwardiya, o kung ano man, para sila yung sumaway doon. To be safe na lang din sa ganung sitwasyon. Dahil again, maaari niyang sabihan sa totoo lang. Well, kung meron kang ganon, lakas ng loob, pero the problem is, sa panahon nga natin ngayon, maaari kasing mag-turn ng table. At ang dali na i-turn ng table dahil lalo sa panahon natin ngayon, accepted na nga kasi ito. Baka pag narinig ka pa ng iba na naroon, ay ikaw pa ang ma-persecute on that situation. Hindi dahil ayaw natin silang i-rebuke. Of course, gusto natin, but of course, kailangan din natin maging wise as a serpent. So merong maaring paraan, isumbong sila sa otoridad, isumbong sa admin, alayaan sila ang sumaway. Ngayon, kung makikita mo at the end of the day, yung admin, yung authority, okay lang yan, hayaan mo na. May problema. May problema doon sa establishment na yun. So, mas lalo magiging mahirap kung nasa ganoon. I hope ay nasagot yung yung iyong katanungan. Mayroon nag-message dito.
Shout out daw. Na may nag-text, May nag-text ay pwede bang ligtas? May ilang mga katanungan po rito, pero for the sake of time, dahil meron po tayong Lord's Supper mamaya, ito na lamang na naunang tanong, pwede bang ligtas o tunay na Kristiyano ang nagpapantasya ng relasyon sa kapwa lalaki o babae? Paano kung pastor siya at merong doctorate degree pa? Again, kailangan natin tignan yung ganitong mga katanungan as situational questions. Una, hindi naman natin nakikita kung ano yung klase ng pagpapantasya na nangyayari sa loob ng kanyang isipan. Maaari kasi, again, kung babalikan nga natin yung lesson, maaari nga kasi tayo natuksuhin ng kasalanan. Even in this way. Lalo sa mga tao na meron ng ganitong background. May mga nagpapastor sa panahon natin ngayon who are mga dating homosexuals, dating transgender. Of course, hindi yon ganun kadali na talikuran ng lahat ng iyon. May mga napanood ako mga testimonies, mga pastor na ito, mga nagtatapat, nagsusumikap na maging tapat sa Panginoon, pero dumarating pa rin daw sa mga pagkakataon na sila'y tinutokso ng ganitong klaseng kasalanan. Dahil for some years ng kanilang buhay ay ito yung naging kasalanan nila. So dumarating pa rin sa kanila. Pero ang question nga dyan ay kung mag-give in ka ba doon sa tukso ng kasalanan. Kung paglalaroan mo na ba sa isip mo yung kasalanan na yun at talong higit kapag nag-act ka na according doon sa kasalanan na yun. So, it depends, doon sa, again, this is a situational question. So, regardless kung pastor man yan o hindi, kapag ka walang paikibaka sa kasalanan, walang paikipaglaban sa kasalanan, yes, maaari kang tuksuhin ng kasalanan, pero maaari mo rin niyang labanan. Maaari mong takbuhan, maaari mong layuan. Maaari kang gumawa ng paraan para hindi yan maglaro sa iyong isipan. Dahil lalo yung mga ganong klase ng kasalanan, alam nyo po, lumalabas yan sa mga idle moments. Sa mga panahon na wala kang ginagawa, then so make yourself busy. Hanapan mo ang sarili mo ng mga bagay na maaari mong gawin. Magbasa ka, mag-aral ka, lumabas ka, magkape ka, kumain ka, gumawa ka ng bagay na magiging busy ang isip mo para hindi mo paglaruan ang mga bagay na ito. Regardless yan kung pastor ka o hindi, kung walang pakikipaglaban ng kasalanan, ang sabi ng salita ng Diyos, magsisi ka sa iyong kasalanan. Baka wala ka pang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Maaari. With that, ay isarado na po natin ang ating lesson. So next time ay magpapatuloy tayo dito sa topic na ito, sa mga susunod nating pag-aaral, and hopefully makita natin lalo pa kung paano ito nakakasira at paano natin matutulungan yung mga tao na nasa ganitong kasalanan. Manalangin na po tayo. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Lord, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan at biyaya sa amin, Panginoon. Lord, salamat dahil tunay ang pag-ibig mo. At ipinakita mo ang tunay na pag-ibig doon sa krus sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong anak bilang pampalubag loob sa aming kasalanan. At ang pagpapakita ng pag-ibig ni Kristo doon sa krus kung saan siya'y namatay upang siya'y maging kabayaran para sa aming mga kasalanan. Lord, salamat sa dakilang pag-ibig na ito. Salamat, Panginoon, dahil naranasan namin at nararanasan namin patuloy ang pag-ibig na ito sa pamagitan ng biyaya ng kaligtasan mo, Panginoon. O Diyos, ngayong umagang ito, kami po'y
tutungo sa aming pagsamba. Dalangin namin, Panginoon, na tunay nga na maitaas ka namin, mapapurihan at maluwalhati dahil nararapat ka naming sambahin. Purihin ka, Panginoon, maluwalhati ka maging sa aming saglit na break time. Lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. At amen. Be back po by 10:10.